kayo titira? Di pa po namin alam. Baka mangungupahan na lang po kami. Abay, dito na lang kayo. Maluwag pa naman sa itaas. Total, ikaw lang naman mag-isang natutulog doon. Kaya, okupahin mo na ang lahat ng buong espasyo. Wag na lang. Mahirap yung masyado kaming nakadepende sa inyo. Pansamantala lang naman yun. Kaysa naman mangungupahan pa kayo. Bumili na lamang kayo ng ilang kasangkapan. Di para na rin kayo nakabukod. Bahala na po. Pag-uusapan na lang namin yan ni Berting. Siya nga pala. Mananatili pa bang mekaniko si Berting? Tapos, ikaw ang helper niya? Dapat mayroon kayong mas magandang pagkakakitaan. High school graduate lang po kaming dalawa. Kaya mahihirapan kami na makakita ng trabaho. Hindi nyo kailangang mamasukan. Mag-isip na lamang kayo ng kahit anong negosyo. Ako ang bahala sa puhunan. Ma, sobra-sobra na nga po yung ginagawa niyo sa amin. Gusto namin, tumayo kami sa aming mga sariling paa. Basta pag-isipan nyo pa rin ang mga inaalok kong tulong. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko kayo nakikitang nasa mabuting kalagayan. Mahirap ang ganun si Rafika. Parang nakasandal pa rin tayo sa mama mo. At isa pa, wala tayong privacy. May sarili tayong kusina, banyo, sala, tsaka bedroom. Para na rin tayong nakabukod. Pero sa iisang bubong pa rin tayo nakatira. At hindi lang nanay mong kasama natin. Pati na rin ang dalawa mong kapatid. Sa umpisa lang naman yun eh. Oo. Pero magiging sistema na yun. At darating ang panahon, hindi na tayo makakaalis sa poder nila. Bakit ba? Kaya na ba nating magsarili? Kaya natin. Pero hindi ko maibibigay yung marangyang buhay na tinatamasa mo ngayon. Dapat, nakahanda ka sa hirap at ginawa. Kaya ko namang mabuhay ng simple. Kaso ayaw ni Mama ng ganun. Yan ang hirap sa sitwasyon mo eh. Mama's girl ka at paboritong anak. Kaya kahit magkaasawa ka na, parang bata ka pa rin alagain ang turing sa'yo. Pumayag na lang tayo sa kagustuhan ni Mama. Wala namang masama kung susubukin muna natin. At kung magkaroon ng problema, tsaka na lang tayo bumukod. Ano na po ang plano ni Rafika at Berting? Hindi ako pabor sa simpleng kasal na gusto nilang mangyari. Kaya ako ang nagplano ng kasal nila. At kayo rin po ang gagastos? Abay, syempre. Sagot ko majority ng expenses. Pero bilang respeto kay Berting, hahayaan ko siya mag-ambag kung magkano ang kaya niya. Kung garbong kasal ang gusto ninyo, di parang barya lang ang iaambag ni Berting. Wala na akong pakialam kung magkano iaambag niya. Basta ang importante, ako ang masunod. Saan naman po sila titira? Maluwag pa doon sa taas. Kaya doon ko sila patitirahin. Ma, hindi naman sa kumukontra ako sa gusto ninyo mangyari. Pero para po sobrang pabor na gagawin ninyo sa kanila. Halos kayo na nga gagastos sa kasal nila tapos dito pa rin ninyo sila patitirahin. May problema ka ba ron? Wala. Wala, Ma. Okay lang sa akin yun. Ang sa akin lang naman parang ini-spoil nyo naman sila. Hindi naman sila mga bata na kailangan nyo ipagluto, subuan. Hayaan nyo naman silang kumain mag-isa. Hindi ko na sila palamunin. Yung kakainin nila ay manggagaling sa sarili nilang pagod. Magtatrabaho pa naman sila. Pero wala silang babayarang renta sa bahay. Pati na rin yung bill ng kuryente, tubig, telepono, wifi connection. Ay, naku, sinuswerte naman sila. O bakit ikaw, Sophia?
Ano ba binabayaran mo? Oo. Libre ka rin naman sa lahat, di ba? Kahit nga pagkain mo, sagot ko pa rin yun. Wala kang binibitiwang pera, kaya huwag ka magrereklamo. Balikan natin ang kasaysayan ni Serafika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Sofia, para namang hindi mo kilalang nanay mo. May pagkadiktador yun. Hindi lang siya ang reyna, kundi siya pa rin ang hari. At ang utos ng hari ay hindi mababali. Kaya nga po eh. Kung anong gusto niya, yun lagi ang nasusunod. Oo, kahit naman ako, hindi rin pabor sa ganon. Dahil inaalisan niya ng karapatan sina Serafika at Berting na tumayo sa kanilang sariling paa. Hindi niyo po ba siya kakausapin? Para ano? Gusto mo bang kontrahin ko siya? Di kaming dalawa naman ang magtatalo. Ang alam ko po kasi nakikinig naman po siya sa inyo. Oo naman, paminsan-minsan. Pero kadalasan nasasayang lang ang laway ko. Dahil kapag may problema siya, at hinihingi sa akin ang advice ko, yung gusto pa rin niyang kanyang gagawin. Pero sige, alang-alang kina Serafika at Berting, kakausapin ko si Gloria. Masama sa gusto kong mangyari. Gusto ko lang naman makatulong. Gloria, hindi pagtulong ang tawag doon, kundi manipulation. Dinidiktahan mo sila Jesus, Inaalisan mo sila ng kalayaang gawin ang gusto nila. para din sa kanilang kapakanan ang ginagawa ko, kuya, dahil hindi pa nila kayang magsarili. Paano nila magagawa kung hindi mo sila bibigyan ng pagkakataon? Pagkakataong ano? Dumanas ng hirap? Hindi. Ganon ba ang ibig mong sabihin, Kuya Felix? Alam mo ang aking sakripisyo kay Serafika. 21 taon ko siyang inalagaan. Binigyan ko siya ng isang marangyang buhay. Pagkatapos hahayaan ko lang siya mabuhay na mahirap sa piling ni Berting. Ganun talaga. Kapag ikinasal sila, magsusumpaan silang magsasama hindi lang sa ginhawa kundi pati na rin sa hirap. Bakit naman nila kailangang maghirap? Kung pwede ko namang ibigay ang ginhawang kailangan nila. Teka, nag-aaway ba tayo rito? Hindi. May sarili silang buhay. Kaya wag mo silang pakialaman. At isa pa, kapag nag-asawa ng anak mo, hindi mo na siya pag-aari. Si Berting na ang higit na may karapatan kay Serafika. Jordan, Po. ngayon pa lang maghanap ka na ng bagong mekaniko sa talyer. Oh? Bakit, ma? May problema po ba tayo kay Berting? May iba akong planong kinaberting at si Rafika. Ano pong plano? Pinag-iisipan ko ba lang? Saka ko nasasabihin sa iyo. Hindi naman po ganun kadali ang humanap ng kapalit ni Berting, ma. Basta, kailangan mo makakita ng kapalit ni Berting. 1 linggo bago sila ikasal ni si Rafika. Balikan natin ang kasaysayan ni Serafika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ano kaya yung plano ni Mama? Ewan ko ba? Yun din yung iniisip ko kanina pa. Naku, Jordan, delikado tayo. Baka ipamana ni Mama ang talyer at auto supply kina Serafika at Berting. Di naman siguro. Desidido si Mama. Gagawin niyang lahat para umangat ang buhay nila.
Ay nako. Saka na nga lang natin problemahin yan. Siya nga pala. Sa palagay mo ba, magkakaroon tayo ng part sa kasal ni Zerafika? Ewan ko. Pero parang ayoko maging bahagi ng kasal niya. Ayoko masapawan ng beauty niya. Eh, aminado ka rin palang mas maganda sa'yo si Zerafika eh. Oo, mas maganda nga siya. Pero ako, beauty with brains. Siya, walang utak. Kaya tatalunin ko pa rin siya sa beauty contest. May kinausap na akong wedding coordinator. Tinatanong niya ako kung sino-sino ang mga kasama sa entourage. O ano, kayong dalawa? Gusto niyo ba kasama kayo? Eh, kung isasama niyo ako, dapat kasama rin si Aubrey. Para siya na ang kapartner ko. Sige, walang problema doon. Ikaw, Sophia, pwede ka rin maging abay, kapartner ni Wilson. Kung gusto mo maging bridesmaid, o di best naman si Wilson. Pag-iisipan ko muna ang mga bagay na yan. O ikaw, Zerafika. Meron din masasama sa mga kamag-anak ni Berting? Meron ba kayong personal choice? Pati na rin sa mga ninong at ninang? Meron din po. Ibibigay ko na lang sa inyo yung listahan. Pati po si Tito Felix, kukunin namin ninong. Sige. Sana ma-finalize na hanggang bukas. Teka muna, ma. Meron na bang specific date kung kailan ikakasal si Zerafika? Hanggat maaari, gusto kong as soon as possible. Pero hindi ganun kadali ang preparasyon. Pinaparush ko nga, pero ang sabi sa akin ng wedding coordinator ay almost 2 months daw ang pinakamadali. Magkano naman po ang budget mo? Huwag mo na lang alamin. Makikita mo naman, kaya hulaan mo na lang. Malamang, hindi bababa ng kalahating milyong pisong budget ni Mama sa kasal ni Zerafika. Napakaswerte talaga ng bobong yun. Uy. Mukhang malalim yung iniisip mo, ah. Oo. Nalamangan na naman tayo ni Zerafika. Ikaw, Jordan, sa palagay mo kaya, maglalaan din si Mama ng malaking pondo kapag ikaw ang ikinasal? Alam mo, naisip ko rin yan eh. Ayoko nang mangarap ng magarbong kasal. At baka madismaya lang ako. Pero kung ikaw ang ikakasal, wala naman sigurong magiging problema dahil may pera si Kuya Wilson. Alam ko yun. Pero hindi ko alam kung kakayanin niyang engranding kasal. Dahil pag ikinasal ako, ang gusto ko, mas bongga kaysa sa kasal ni Zerafika, no? Mahirap yan, te. Dahil baka mamulubi sa'yo si Kuya Wilson. Basta, bahala na. Hindi ako magpapatalo kay Zerafika. Pero sa ngayon, parang gusto kong manggulo. Ha? Anong ibig mo sabihin? Mag-iisip ako ng paraan kung paano isasabotahe ang kasal ni Zerafika. Ano na naman bang kalokohan ang pumasok dyan sa kokote mo? Wala pa nga iniisip ko pa lang. Naiinggit ka ba kay Zerafika? And how about you? Hindi ka ba naiinggit? Sus, ano bang mapapala ko kung pairaling ko ang inggit? Mababadtrip lang ako. Bad trip talaga? Baka pati si Berting maungusan na tayo. Oo nga eh. Para siyang tumama sa loto. Biruin mo, isang mekanikong dating naliligo sa grasa, baka maging big time pa. Pero ganun talagang buhay eh. Sabi nga nila, weather lang yan. Ako ang gagawa ng weather ni na Berting at Zerafika. Padadalhan ko sila ng bagyo. Bala ka te. Pero ako, ayoko maging bitter. Hindi ako bitter ha. Nabubwisit lang ako. Sus, pareho na rin yun. Basta ako, ayokong seryosohin ng mga ganyang bagay. Sasakit lang ang ulo ko.
Ma? Bakit ang dami niyong pinapagawa? Akala ko ba, minor repair lang. Ipapaayos ko rin lang itong tutuloyin yun ni Berting. Eh di gagandahan ko na. Sinagad ko na yung extension dito sa buong taas para mas malaki ang yung gagalawang espasyo. Pansamantala lang naman kaming titira rito. Eh kahit na ba eh. Gusto ko pa rin maging maganda at maayos ang kalagayan nyo rito. Baka mamaya magreklamo sina ate at kuya. Hindi sila pwede magreklamo, no? Dahil hindi naman nila pera ang ginagastos ko. Ang lakas talaga ni Serafika kay Mama. Mukhang gagawin pa yatang mansyon yung itaas ng bahay namin eh. Doon ba talaga titira si Berting at si Rafika pagkatapos ng kasal nila? Siyempre! Kaya nga ginagastusan ni Mama ng gusto. At kung idadagdag yung budget ni Mama sa kasal ni Serafika, baka lumagpas pa ng 1 milyong piso. Okay lang. Marami naman pera, mama mo. Pero si Serafika lang ang nakikinabang. Kakabwisit talaga! Kulang ka lang siguro sa himas, kaya mainit ang ulo mo. Ano? Halika. Check-in tayo. Ay, hindi pwede. Hindi ako safe ngayon. Eh, yun nga maganda eh. Baka sakaling mabuntis ka rin. Ano? Eh, di pareho na kayo ni si Rafika. Kaya hindi ka na may iingit sa kanya. Oy, bakit? Kaya mo bang tapatan ng bonggang kasal ni Serafika? Ganun ba gusto mo? Eh, hindi lang ganun. Ang gusto ko, higit pa doon. Patay tayo rin. Sigurado mapupurdoy ako. Pero kung tutulungan din ako ng mama mo, eh di ba? Ay, naku, huwag ka nang mangarap. Malabong mangyari yon. Dahil hindi naman ako si Serafika, no? Ang hirap ng ganyan, Sofia. Dahil parang umiikot ang mundo mo kay si Rafik eh. Lahat ng nangyayari sa kanya, apektado ka. Eh, ano magagawa ko? Kung yun ang nararamdaman ko. Change topic na nga tayo. Lagi na lang si Rafik ang pinag-uusapan natin. It's about time na sarili naman natin ang ating pag-usapan. O, sige. Tatanungin kita. Ano ba talagang plano mo para sa atin? Gusto ko na rin mag-settle down. Siguro by next year, pwede na tayo magpakasal. Balikan natin ang kasaysayan ni Serafika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Two weeks na lang. Kasal na ni Serafika. Oo nga eh. Eh, tayo. Kailan kaya? Kung gusto mo, pag hinagi si Serafika ang bulaklak, ako ang sasalo. Yung, sige abangan ko yan. Oh, siya nga pala. Kumusta yung taas ng bahay nyo? Tapos na bang i-renovate? Oo, kamakalawa lang. Ang tagal din kaya yung ginawa. Paano yan? Madadagdagan na ang member ng family ninyo dahil doon na rin titira si Berting. Okay lang. The more the merrier. Pero si ate, siguradong laging matulis ang kanyang nguso. Wow! Ang ganda naman itong tutuluyan ninyo ni Bertie. Simple nga lang yung gusto ko eh. Pero si Mama yung mapilit na pagandahin ito. Kunwari ka pa. Eh, gustong-gusto mo naman. Ipokritong bobo. Ha? May sinasabi ka ba, ate? Ha? Ay, hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, mas okay yung naririto kayo ni Berting. At least, hindi ka malalayo sa amin ni Jordan. Mamimiss kita pag wala ka na rito. Talaga? Of course, my dear sister.
Nasanay na akong kasama ka dito sa loob ng mahabang panahon. Kaya siguradong hahanapin kita pag nawalay ka sa akin. Nakaka-touch naman yung sinabi mo. Parang gusto ko na tuloy umiyak. Napakatanga mo talaga. Ang dali mo utuin. Oo. Bakit natahimik ka? Kasi iiyak ka na. Huwag kang ganyan. At baka mahawa na naman ako sa kadramahan mo. Anong magagawa ko kung naiiyak talaga ako? Ang tagal kong pinanalangin at inasam na magkaayos na tayo. Kaya, sana, huwag ka magbabago, ha? Sure. No problem. Talaga? Ay, nako, si Rafika. Nakakatawa talaga ang katangahan mo. Isang linggo na lang, si Rafika. Oo nga eh. Di ko alam kung anong magiging reaction ko. Magkahalong ka ba at saka pananabik yung nararamdaman ko. Mahal mo ba talaga ako? Oo naman. Magpapakasal ba naman ako sa'yo kung hindi kita mahal? Kasi baka napipilitan ka lang dahil may nangyari na sa atin. Kung hindi kita mahal, malamang magalit ako sa'yo. Kasi isipin ko, pinagsasamantalahan mo lang yung kalasingan ko nung... Baka naman ikaw ang nagsamantala sa akin. No? Naiiya ka lang aminin. Uy, ang kapal ng mukha, oh. Wari ka pa. Oh, Alam ko namang nasasabi ka na sa akin. Huwag kang mag-alala. Dahil pagkatapos ng kasal natin, muli mo akong matitikman. Masarap kaya ako. ano? Ay, paano ko kaya malalaman yun? Oh, wala naman akong malay nun. Paano kita malalasahan? Kaya nga humanda ka pagkatapos ng kasal natin. Dahil dadalhin kita hanggang sa ikapitong langit. Balikan natin ang kasaysayan ni Serafika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. O ano kayo, Felix? Ilang araw na lang. Nakahanda ka na ba? Kung makapagtanong ka, parang ako ang ikakasal. Aba, isa ka sa mga ninong, kaya bahagi ka na entourage. O, naisukat mo na ba yung barong na isusuot mo? Oo, sukat na sukat, pero bakit kulay pink? Bakit? Ayaw mo ng pink? Siyempre, gustong gusto ko ang pink dahil magandang kulay. Pero pagdating sa kasuotan, kadalasan na yung mga babaeng nagsusuot ng ganun. Hindi bagay sa lalaki, lalo na sa morenong kutis na katulad ko. Aba, ano magagawa ko? Pink ang motif ng kasal. Yung kasi ang gusto ni Serafika. At isa pa, hindi lang naman ikaw. Lahat ng mga ninong nakapink barong. Kahit yung mga ninang, nakapink din. Lahat sila, pati mga abay at mismong bride at groom, nakapink din. Kaya babaha ng kulay pink sa araw ng kasal ni Serafika. Sige nga, Serafika. Ilatag mo rito sa kamang hawak mong wedding gown. Teka lang. Oh. Ayan. Wow! Anong masasabi mo? Sobrang ganda. Eleganteng-elegante. Magmumukha kang prinsesa kapag suot mo niyang pink wedding gown. Nisukat mo na ba? Gusto ko ngang isukat. Kaso ayaw ni Mama. Baka daw hindi matuloy yung kasal namin ni Bertie. Naku, hindi na uso ngayon yung mga pamahiin. Panahon pa yan ng mga lolo't lola natin. Year 2022 na kaya. Alright. Bakit nakalatag dyan sa kamang wedding gown mo? Tinitignan ko lang po, Mama. Pero mas maganda po kung isusukat ni Serafika. Ay, hindi pwede.
Baka malasim pa si Serapika. Alas 5 na pala ng umaga. Dahil halos hindi ako makatulog kagabi. Dahil araw ng kasal ngayon ni Serapika. Kakaping na muna ako sa kusina. Bakit ba ganito nararamdaman ko? Hindi maganda ang kutob. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Ay! Teka! May bakit nakabukas ang pinto rito sa kusina? Oh, Diyos ko! May bakas ng sapatos dito sa side. May nakapasok na magnanakaw! Sophia! Jordan! Serapika, hali kayo! Ma? Bakit po? Ano nangyari? Nagisnan ko, nakabukas ng pinto. Tingnan mo! May mga bakas ng sapatos dito sa sahig. Oo nga! Sino pumasok na... Oh no! Ilaptop ko na mabala! Nakapatong lang dito sa mesa yun eh! Oo, nakakaya kagabi yung laptop mo. Mama! Oh, Serapika, bakit? Huwag mo sabihin may nawawala din sa'yo. Meron! Nawawala yung cellphone ko! Pati ang wedding gown ko! Nawawala din! Ano? Saan mo ba nilagay yung wedding gown? Nasa ibabaw po ng kama ko yung kahon na pinaglalagyan ng wedding gown. Katabi ko pa nga siya matulog. Tapos magising ko, wala na. Hindi ko rin makita yung cellphone ko. Hindi mo ba inilak ang kwarto mo? Hindi ko na matandaan eh. Magka-chat pa kami ni Bertie kagabi. Tapos nakatulog na ako. Pagising ko, wala na yung cellphone at wedding gown ko. Ano ba naman ito nangyari sa atin? Ikaw, Sophia, wala ka rin ba naramdaman pumasok sa silid mo kagabi? Wala po! Nakalak po yung kwarto ko. Pero nakalimutan kong ipasok yung laptop ko. Ano ba nangyayari dito? Napasok tayo na magnanakaw. Ha? Paano nangyari yun? Ayan o, tignan mo yung pinto ng kusina. Nakabukas. Nako, kailan pa po nakabukas ang pintong yan? Hindi ko alam. Basta pagising ko at pagpunta ko dito sa kusina, bukas na yan. Ala, ano ba nanakaw sa atin? Yung laptop ko. Ha? Naiwan ko dito sa mesa. Patay. Wala na ngayon. Tapos si Serapika na wala yung cellphone at wedding gown niya. Ano? Bakit naman kasi? Naku, patay. Yung cellphone ko. Anak ng toko. Nadali rin yung cellphone ko. Pati charger ko nawala rin. Ano? Ba yan? Pati ikaw, nawalan din na cellphone? Nalobat kasi ako kagabi. Kaya nag-charge ako. At doon ko po sa sala sinaksak ang charger ko. Ang kaso, hindi ko na nabalikan dahil nakatulog ako eh. Ikaw, Sophia, nakita pa kita kagabi. Nanonood ka sa YouTube gamit ang laptop mo. Oo nga, ganun nga po. Hindi mo ba napansin kung nakabukas na ang pintong yan? Nakasara po yan kagabi dahil mapapansin ko yan kung nakabukas. Inilak mo ba yung pinto bago ka natulog? Hindi na po. Kasi kala ko nakalak na eh. Ayun. Pero sana bago ka natulog, tiningnan mo muna ang pinto kung nakalak nga. Hindi ka kasi nag-iingat. Kaya yan, nanakawan tayo. Wag na po tayo magsisisihan, Mama. Ang pagtuon na natin ng pansin ay yung problema ni Serapika. Oo nga, ma. Matutuloy po ba yung kasal ko kahit wala akong wedding gown? Tatawagan ko na lamang yung wedding coordinator. Magagawa naman siguro siyang paraan. Bertie, ano ngayon ang gagawin ko? Hintayin mo na lang yung wedding gown na ipadadala ng wedding coordinator nyo. Paano? Wala siyang makita. Meron yan. Kaya huwag kang pakilaan ng loob. Magdasal na lang tayo. Dahil yun lang ang pwede nating gawin. Sana nga maayos na problema ito. Huwag ka nang umiyak. Dahil kahit anong mangyari, tuloy ang kasal natin. Kaya kumalma ka na, okay? Okay, sige. Sinabi mo eh. Sige, paano? Naliligo pa ako eh. Bye-bye na. I love you. I love you too. Bye.
Balikan natin ang kasaysayan ni Serafika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Saan kaya dumaan yung magnanakaw? Baka doon sa pader sa likod ng bahay. Nai-report mo na ba sa pinakamalapit na police station para maimbestigahan? Mamayang 10:00 na ang kasal ni Serafika, kaya wala na tayong panahon para doon. Nasaan na si Serafika? Nandun sa silinya, kasama yung makeup artist. Inaayusan na siya. Paano yan? Anong isusuot ng wedding gown? Tumawag na ako sa wedding coordinator, kuya. Oh, Ang sabi niya, maghahanap na lamang daw siya sa mga nagpaparenta. Marami naman daw siyang alam. Papadala na lamang daw niya rito agad-agad. Ayan. May delivery. Baka yan ang wedding gown ni Serafika. Oo, yan na nga. Naku, salamat, dumating ka agad. Okay na ba yung itsura ko? Ayos, Serafika. Ang ganda mo pa rin. Mabuti na lang at may nahanap na pink wedding gown yung coordinator mo. At ang galing halos katulad din nung nawala mong wedding gown. Yan kasi mismo pinagkopyahan ng designer ng wedding gown ni Serafika. Oo, kaya pala katulad. Magkano po palang renta nyo dyan, ma? Naku, huwag mo na itanong. Mamaya magulat ka. Magkano nga po? Naku, curious ako 100,000. Ha? Ano? Renta pa lang? 100,000 na? Di lalo na siguro yung mismong presyo. Abay, napakaswerte naman ng magnanakaw na yun. Mama, sorry po. Ayoko rin naman talaga mangyari yun. Kalimutan mo na yon. Basta ang importante, tuloy pa rin ang kasal mo. Siya nga naman, Serafika. Cheer up! Araw ng kasal mo ngayon, kaya dapat na maging masaya ka. Ladies and gentlemen, let's give a round of applause to the newlywed, Roberto and Serafika. Let's have a toast. Okay? Oh, sige na. Karampagin na mga baso. Balikan natin ang kasaysayan ni Serafika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ay, salamat, nakaraos din. Opo, Mama. Akala ko talaga hindi matutuloy yung kasal ko. Hindi pa nga naikakasal. Problema kaagad yung sumalubong sa atin. Pero nasolve din naman agad ang problema natin. At iyon ang importante. Ihandaan nyo na yung mga sarili nyo dahil marami pa kayong pagsubok na pagdadaanan. Nakahanda na po kami sa anumang pagsubok na aming haharapin. Tama. Maganda na kayo. Darating na yung sasakyan maghahatid sa inyo sa Tagaytay. Ho? Hindi ba doon kayo mag-honeymoon? Ma, Oo. hindi po ba pwedeng i-cancel na lang yun? Para mabawasan kahit konti yung nagastos nyo? Abay, bayad na yun. Kaya hindi pwedeng cancel. Nahihiya na ako sa inyo eh. Ang laki na ng nagastos nyo sa aming kasal. Walang anuman yun, anak. Dahil ang importante sa akin, yung maging masaya ka. Kaya Berting ha, umayos ka. Dahil pag niloko mo ang anak ko, naku,
Baka mapatay kita. Hindi po mangyayari yon, Ma. Mahal na mahal ko po si Serapika. At tutuparin ko po ang aming sumpaang tanging kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa amin. Probably. Buti pa si Serapika, may kasal na. Sus, nainggit ka na naman. Eh, sino ba namang hindi maiinggit? Eh, ang laki ng ginastos ni Mama. Sana all. May pondo rin naman sigurong inilaan ng mama para sa kasal natin. Alam ko. Pero baka hindi pa umabot sa kalahati na nagastos niya sa kasal ni Serapika. Oo nga eh. Tansya ko, siguro more or less 1,000,000 din ang nagastos ni Tita Gloria, no? Nako, kung sa akin yun, peperahin ko na lang. Kanina ka pa walang imik. May problema ba? Napansin ko sa kasal ni Serapika, ang lungkot mo. At hanggang ngayon, parang wala ka sa kondisyon. Buwisit kasi ako. Bakit na naman? Nagigigil ako sa inis. Bakit nga? Anong problema? Sumablay yung demolition job na ginawa ko. Demolition job? Ano ibig mo sabihin? Sandali. Parang nahuhulaan ko na eh. Don't tell me, ikaw ang nagtago ng wedding gown ni Serapika? Ako nga. Oh, God. Kala ko kasi hindi matutuloy ang kasal niya. Pero nagawan pa rin ang paraan ni Mama. Ang bihira ka talaga. Hindi mo dapat ginawa yun. Hanggang kailan ka ba magiging bitter? Hanggat hindi ko nakikita bumagsak si Serapika, hindi ako matatahimik! Akalain mo yun, Gloria. Nauna pang nag-asawang bunso mong anak. Oo nga eh. Si Sofia yung inaasahan ko unang kakasal at magbibigay sa akin ng apo. Naunahan pa siya ni Serapika. Marami talagang pangyayaring hindi natin inaasahan sa ating buhay, lalo na sa pag-aasawa. Maraming nagplano pero hindi natuloy, tapos meron namang nag-aasawa ng wala sa oras, katulad ni Serapika. Sa totoo lang, kuya, ayoko pa talaga mag-asawa si Serapika. Ayoko nga magkaroon siya ng Kaya boyfriend. ang kaso nga, nadisgrasya at nabuntis, kaya kailangan talagang panagutan nyo ni Berting. Kumusta na pala sila? Nandoon sila ngayon sa Tagaytay, nag-honeymoon. Ganun ba? Gaano naman sila katagal doon? 1 linggo. Pero pwede naman silang umuwi kaagad. Kung gugustuhin nila. Alam mo, Gloria, baka si Berting ng pinakamaswerteng manugang sa balat ng lupa. Ginastusan mo ng todong kasal nila, tapos ikaw pa rin ang nag-provide ng kanilang tutuluyan. Kuya, pero lang yun. May kahit kabuhay ko, kaya kong ibigay kay Serapika. Pero kaya mo rin bang itaya ang buhay mo para sa 2 mong pang-anak? Hindi ko alam. Maganda na ang pagigitungo ni na Sofia at Jordan kay Serapika. Kaya dapat maging patas na ang pagtingin at pagtrato mo sa kanila. Sisikapin ko. Pero ayoko mangako. Baka mamaya, hindi ko matupad. Hello? Hello, Tita Gloria? Kumusta po? Eto, pagod pa rin. Very exhausting kasi itong kasal ni Serapika. Bakit ka nga pala napatawag? Gusto ko lang pong ipaalam na narito si Sofia. Baka bukas na siya makauwi. O bakit? Ano nangyari sa kanya?
Napagod din daw po siya. At niyaya niya ako mag-inom. Kaya mahimbing po ang tulog niya ngayon. Ganun ba? Wala, sige. Ikaw na bahala sa kanya, ha? Sige po, tita. Ihahatid ko na lang siya bukas. Okay. Salamat. Bye. Sino pong tumawag? Si Wilson. Naroon daw sa kanilang ate mo. Bukas na uuwi. Nakainom daw kasi kaya mahimbing ang tulog. Kumwari lang siguro yun. Anong kunwari? Malay po ba natin kung nainggit lang sila kina Berting at Zerapika? Anong inggit ang tinutukoy mo? Nasaan po ba ngayon sina Zerapika? Ano sa Tagaytay nag-honeymoon? Di ganun din po gusto nila Kuya Wilson at Ate Sofia. Baka gusto rin nila mag-honeymoon. Ay nako, bahala sila. Wala akong pakialam. Ma, bakit po ganun? Ano bakit? Big deal sa inyo nangyari noon kina Berting at Zerapika. Pero pagdating kay ate, wala na kayong pakialam? At kahit po siguro kaming dalawa ni Aubrey, hindi nyo rin po pakikialaman? Mas matanda kayong dalawa ni Sofia. Alam niyo na ang mga dapat gawin. At hindi ganun si Serafika. Kayo na mismo ni Sofia ang lagi nagsasabing mahina ang utak ng kapatid niyo. Kaya kailangan ng gabay. Sinong gagabay sa kanya? Di ako na kanya magulang. Hindi lang po si Serafika ang nangangailangan ng inyong gabay. Hindi ako nagkulang sa pangaral at paalala sa inyo. Ano pa bang klaseng gabay ang gusto niyo? Balikan natin ang kasaysayan ni Serafika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Bakit sarado ang talyer? Absent na naman kasi yung ipinalit ko kay Berting. Ang hirap makakita ng matinong mekaniko. Hindi na ba babalik si Berting? Bakit pa siya babalik kung promoted na siya? Hindi na siya ordinaryong tauhan. Manugang na siya ni Mama. Ano ngayon ang gagawin ni na Berting at Zerafika? Ano pa? Di tatambay sa bahay. Pero tuloy pa rin ang sahod. Matitiis ba naman sila ni Mama? Wow! Ang sarap ng buhay! Sana all! Ganun talaga, Aubrey. Taga-sana all na lang tayo. Okay lang yun. At least, kayo pa rin ni Sofia ang nagmamanage nitong auto supply. Balang araw, ipamamana rin ito sa inyo ni Tita Gloria. Sus, ano ka ba, Aubrey? Siyempre kasama rin si Serapika sa hatian ng mamanahin namin. At baka nga, mas malaking bahagi pa ang mapunta sa kanya. Kumusta na kaya sina Serafika at Berting? Sana naman nag-i-enjoy sila sa kanilang honeymoon. Hindi pa rin ako makapaniwalang may asawa na ang aking bunsong anak. Sino kaya itong tumatawag? Hello? Hello, tita? Oy, Wilson. Napatawag ko uli. Masama kasi yung pakiramdam ni Sofia. Kaya mamayang gabi na lang daw siya uuwi. Ganun ba? Paano yung trabaho mo? Hindi ka ba papasok? Nakalib po ako hanggang bukas. Kaya sa makalawa na ako papasok. Ganun? Sige. Ikaw na bahala kay Sofia. Alagaan mo siyang mabuti, ha? Sige po, tita. I'll take care of her. Sige, Wilson. Salamat. Bye. Akala siguro nila Sofia at Jordan. Wala akong malasakit sa kanila. Siyempre, mga anak ko rin sila. Mahal ko silang pareho. Nga lang, mas matimbang pa rin sa puso ko si Serafika. At hindi ko na siguro kasalanan yun.
Mabuti naman at napasyal ka, Jordan. Matagal na rin tayong hindi tumatagay. Opo, Tito. Namimiss ko na po ang banding natin eh. Kumusta na pala ang talyer? Maghahanap na lang po ako ng bagong mekaniko. Hindi po kasi matino ang ipinalit ko kay Berting eh. Bakit hindi na babalik si Berting? Ewan ko po sa kanya. Sunod-sunuran din po kasi siya kay Mama. Talagang hindi na makakapalag si Berting. Dahil malaking nagastos ni Gloria sa kasal nila ni Serapika. Opo. Ikaw, Jordan. Ano bang plano mo sa buhay? Patuloy ka pa rin bang sasandal at aasa sa iyong ina? Paano si Aubrey? Anong plano mo sa kanya? Hindi ko nga po alam ang plano ko sa akin sarili eh. Kay Aubrey pa kaya? Mahirap ang ganyan, Jordan. Wala kang tiyak na direksyon, kaya wala ka ring mararating. Balikan natin ang kasaysayan ni Serapika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Wow! Ang ganda nga pala talaga nitong titirhan ni na Serapika at Berting. Parang kondong itsura. Malaki rin kasi ang inilang budget dito ni Mama. Naku, luging-lugi na talaga kayong dalawa ni Sofia kay Serapika. Kaya nga eh. Ang lakas talaga niya kay Mama. Buti naman narito kayong dalawa. Ay, bakit po, tita? Ay, tulungan niyo ako magkakot. Ano pong akakutin? Ang sikip na kasi sa salas. Ilipat natin sa guest room yung wedding gift ni na si Rafika. Ay, oo nga po. Ang daming regalong nakatambak doon. Oh, dito. Dito na lamang natin dalhin. Atong natin sa kama. Ay, sige po. Hahakutin na namin yung mga regalo. Uy, ay, kabayo! Ano yun? Paano kung meron bumagsak dito sa kabilang kwarto? Sa kwarto ni ate. Nakalak po, Ma. May susi ako. Kasama nito susi ng guest room. Teka, sandali. Bubuksan ko. Yung lampshade. Bumagsak sa sahig. Nakabukas po kasi ang bintana. Malakas po ang hangin kanina. Baka yun po ang dahilan kung bakit natumba at bumagsak ng lampshade. O siya, ako na bahala maglinis dito. Lumabas na kayo at baka makatapa kayo ng bubog. Teka, sandali. Po, Tingnan mo nga yung kahon sa ilalim ng kama. yun po ba? Oo. Sandali lang po at ihilahin ko. Teka, parang ito yung gown ng wedding gown ni Serapika. Oo. Iyan nga. Oh, narito nga po sa loob ng gown yung wedding gown. Kasama po yung laptop ni ate. At may dalawang cellphone at isang charger. Parang sa akin to ah. Oo nga. Ito nga po yung nawawala akong cellphone at charger. At kay Serapika po itong isang cellphone. Kung ganun, si Sofia may pakananan na lahat ang ito. Walang hiya siya. Hindi ko ito mapapalagpas. Malilintikan siya sa akin. Si Sofia, mukhang sinasadya niyang hindi magpakita. Akala ko uuwi na siya kagabi. Pero hanggang ngayon, wala pa rin siya. Baka po narumpakin na Kuya Wilson. Huwag na huwag siya magpapakita sa akin. Baka kung ano pa magawa ko sa kanya. Napakalaki ng damage sa ginawa niya. Oo, malaking damage po talaga yun, Ma. 100,000 po ang nadagdag sa gastos nyo. Pero lang yun, Jordan. Kaya ko yung palagpasin. Pero ang moral damage na ginawa niya, hindi yung kayang tapatan ng kahit anong halaga. Hindi lamang niya sinabutahan ang kasal ni Serapika, kundi ginago niya tayong lahat. Kahit po ako, naniniwalang nanakaw talaga ang cellphone ko. Siya lang palang nagtago. Sigurado ka bang hindi kayo magkasabuat?
Pati ba naman ako pagdududahan nyo? Ay, malay ko ba kung nagbabait-baitan ka rin katulad ni Sofia? Kaya pala biglang-bigla ang kanyang pagbabago. Dahil umaarte lang siya. Pati ako napaniwala ng kanyang pagkukunwari. Kaya malamang ganon ka rin. Dahil alam ko lagi kayo magkasabwat. Huwag nyo na nga po akong idamay. Dahil wala akong kinalaman sa ginagawang kabulastugan ni ate. Kahit nga po ako naging biktima rin eh. Ah, sige. Sa ngayon, paniniwalaan kita. Pero, huwag ka magkakamali. Dahil pagbubuhuling ko kayong dalawa ni Sofia. Hello? Hello? Kuya Wilson? Bakit ikaw ang sumagot ng phone? Nasaan si Sofia? Nasa CR. Bakit ka napatawag? May kailangan ka kay Sofia? Gusto ko kasi siyang balaan. Huwag mo muna siyang pauwiin dito dahil galit na galit sa kanya si Tita Gloria. Bakit? Ano nangyari? Eh, nakita kasi ni Tita yung wedding gown ni Zerafika sa kwarto ni Sofia. Nabanggit nga sa akin ni Sofia na siya ang nagtago ng wedding gown ni Serafika. Alam na pala ni Tita Gloria. Kaya nga, sabihin mo kay Sofia na huwag muna siyang uuwi. O sige, sasabihin ko sa kanya. Maraming salamat. Parang ayoko rin muna magpakita kay Tita Gloria. Malamang na madamay ako sa kasalanan ni Sofia. Oh, bakit ganyan ang itsura ng mukha mo? May problema ba? Oo, malaki ang problema mo. Bistado ka na. Ano? Ano ibig mo sabihin? Nakita na ni Tita Gloria ang wedding gown ni Serafika sa kwarto mo. Ano? Eh, paano nangyari yun? At bakit sila pumasok sa kwarto ko? Ewan ko. Tanungin mo na lang si Aubrey dahil siya ang nagtimbre sa akin. Eh, ano ngayon ang gagawin ko? Palipasin mo muna ang galit ni Tita Gloria. Saka ka nilang umuwi. Pangatlong araw ko na rito. Isang damit lang ang baon ko. Wala rin akong pampalit na underwear. Pwede, buti pa. Mag-shopping muna tayo. Tapos, mag-grocery. Marami na rin akong dapat bilhin. Apat na araw na tayo rito. Kailan tayo uwi? Isang linggo yung binayaran ni Mama sa pagstay natin dito. Kaya sulitin na natin. Kasi sayang eh. Pero kung gusto mo na umuwi, edi sige. Hindi oh. Siyempre, gusto kong sulitin ang mga sandaling kasama ka. Ayaw mo na bang makanaig pa ako ng ilang araw? Ano ba yan? Ang lalim naman ng ginamit mong salita. Makaniig. O, hindi kami nating makaulayaw. Diyos mo naman, Ting. Ano ba yan? Lalo lang ako nabobobo sa mga sinasabi mo. Hindi ka bobo, Serafika. Sa katunayan, ikaw pa nga ang pinakamatalinong tao sa balat ng lupa. Asawa mo ko, ha? Pwede ba? Huwag mo na akong bulahin. Hindi ako nang bobola. Yun ang totoo. Ha? Matalino ka. Paano mo naman nasabi yan? Bakit? Tsaka paano ako naging matalino? Matalino ka dahil ako ang minahal mo. Uh-huh. Matalino ka dahil ako ang iyong pinakasalan. Balikan natin ang kasaysayan ni Serafika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ano ba talaga nangyari? Bakit pumasok si Mama sa kwarto ko? Bumagsak kasi sa sahig ang lampshade sa kwarto mo. Ang lakas ng lagapak, kaya pumasok kami sa loob. At nakita namin sa ilalim ng kama mo ang wedding gown ni Serafika. Ganun ba? Hindi ko inaasahan yun ah. Ano mo bang pati ako pinagdududahan din ni Mama?
Iniisip niyang magkasabwat tayo. Gayong wala naman akong kaalam-alam sa ginawa mo. Pati nga ako, napaniwala mo. Ang galing ng palabas mo. Paano mo ginawa yun? Simple lang. Hinintay ko kayong lahat na makatulog ng mahimbing. Tapos, umakit ako sa kwarto ni Serafika. Kinuha ko yung cellphone at wedding gown niya. Eh, bakit pati yung cellphone ko kinuha mo? Siyempre, para mas maging kapanipaniwala. Yung rubber shoes ko nga, itinapa ko muna sa putik bago ko naglakad sa kusina para magkaroon ng bakas. Bilib na ako sa galing mo, ate, ah. Kaso, bistado ka pa rin. Kaya galit na galit sa'yo si mama. Kaya nga lalo ko nabubwisit eh. Bad shot ako kay mama. Samantalang si Serafika, nagpapakalunod sa kaligayahan doon sa Tagaytay. Naku! Gigil na gigil talaga ako sa malditang yon. Sa ngayon, ikaw na muna bahala rito sa auto supply. Alam mo na naman siguro mga dapat mong gawin. Sige po, tita. Kayang-kaya ko na po. Alam ko na po ang sistema, kaya alam ko na rin po ang mga dapat kong gawin. Oh, very good. Magaling. Ayusin mo ang trabaho mo at hindi mo yung pagsisisihan. Eh, paano po pala pag nagawi rito si Sofia? Grounded si Sofia rito. Huwag mo siyang papapasukin. Kapag sinuway mo ako, magsama kayo sa kangkungan. Pero, paano nga po pag nagpunta siya rito? Ano pong sasabihin ko sa kanya? Kung gusto niya makabalik dito sa auto supply, sabihin sa kanya humarap muna siya sa akin. Magtutuos kami. Nag-abala ba kayo? Abay, kadami naman itong dala niyong pasalubong. Ay, naku, mama, maliit na bagay lang po yan. Siya nga po, hindi po namin alam kung paano kami makababayad sa inyo. Anong babayaran niyo? Wala naman kayo utang sa akin. Malaki po, ma. Malaking utang ko sa inyo. Hindi lang po utang na pinansyal, kundi utang na loob. Magpakatino ka na lang, Berting. Dahil pag nakikita kong masaya si Serafika sa piling mo, sapat na yung kabayaran. Eh, tatanungin kita, Serafika. Po, Anong nararamdaman mo sa mga sandaling ito? siyempre po, masaya ako. Kasi, busog na busog ako sa pagmamahal ni Berting. Oh, baka naman sa umpisa lang yan. Hindi po, ma. Pangako, mamahalin ko po si Serafika habang ako'y nabubuhay. Hindi ko po siya sasaktan. Balikan natin ang kasaysayan ni Serafika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. For the meantime, pabayang mo muna talyer kina Berting at Serafika. At doon ka na lamang sa auto supply. Tulungan mo si Aubrey. Kung sa bagay, magmumukha lang po akong tanga ron sa talyer. Kaya mabuti pa nga kung sa auto supply na lang po ako. Magtitiwala ako sa iyo, Jordan. Pero sana naman, huwag mong gagayahin ang ate mo. Gusto ko maging prangka ka sa akin. Ayoko ng ipokrito. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, ma. Naintindihan ko. Buti naman kung ganon. Aasa ako sa iyo, anak. At sana naman, huwag mo akong bibiguin. Kuya Jordan, may itatanong lang ako sa'yo. Ano yun, Serafika? Okay ba tayong dalawa? Wala ba tayong problema? Wala naman. Bakit mo na itanong sa akin yan? Kasi di ko alam kung totoo yung pinapakita mo sa akin na kabaitan. Baka mamaya, katulad ka rin ni ate. Nagpapanggap lang.
Aminin ko sa'yo, Zerapika. Mahingit ako sa'yo. Dahil sa special treatment na ipinapakita sa'yo ni Mama. Pero wala naman ako mapapala kung magtatanim ako ng sama ng loob sa'yo. Pag kinalaban kita, siguradong kalaban ko rin si Mama. Kaya kakampi na lang ako para maging kakampi ko rin si Mama. Salamat, kuya. Basta okay na tayo, ha? Totoo yan, ha? Walang plastikan. Sige, Serapika. Sinabi mo eh. In-extend ko ang leave ko. Ginawa akong 1 linggo. Uuwi ka pa ba sa inyo? Ewan ko. Parang ayaw ko nang umuwi. Ano ngayon ang gusto mong mangyari? Dito na lang ako, Wilson. Magsama na tayo. Ganon? Gusto mong mag-live-in tayo? Oo. Bakit? Ayaw mo ba? Kung sa bagay, nagsasawa na ako sa buhay ko. Masyadong boring. Kaya sige, magsama na tayo. Sigurado ka ba, Sofia? Baka naman gagawin mo lang akong scapegoat dahil wala ka ng ibang mapupuntahan. Hindi lang yon ang dahilan, Wilson. Gaya ng nasabi mo, bored ka na sa buhay. Kaya gano'n din ako. I want something new in my life. At isa pa, we're not getting any younger. Ayoko naman tumanda ng paurong, no? Okay, sige. Pero dito na lang tayo sa inuupahan kong apartment. Total, ako lang naman ang nandito eh. Kaya tamang-tama, meron na ako makakasama. Okay ka lang ba rito? Okay lang. No problem. Mag-live-in lang ba talaga tayo? Ayaw mo ng kasal? Lakas ng loob mo mag-alok ng kasal, ah. Pero kaya mo ba ang kasal na gusto ko? Eh, kung katulad ng kasal ni Serapika, hindi ko kaya yun. Kaya nga, wag na lang. Baka pagtawanan pa niya ako kung simpleng kasal lang ang kaya mo. At isa pa, okay na rin yung ganito. Para kung sakaling hindi tayo magkasundo, madali na maghiwalay. Ganun ba nakikita mo sa kahihinatnan ng relasyon natin? I'm just being realistic, Wilson. Walang forever. Kahit sina Bertie at Zerapika, maghihiwalay din yun. At yun ang dapat mangyari. Grabe ka talaga sa kapatid mo. Basta. Hindi ako matatahimik hanggat hindi nasisira ang buhay niya. Paghihiwalayin ko sila ni Berting. At kailangan ko ang kooperasyon mo, Wilson. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa rin ba umuwi si Sofia? Paano siya uuwi? Eh, malaki ang atraso niya kay Mama. Kung sa bagay, kailangan niya magpalipas ng sapat na panahon para humupa ang galit ni Tita Gloria. Pero, mukhang nawili na siya kina Kuya Wilson. Bahala na siya kung anong gusto niyang gawin. Ayan na sila. Sofia! Kumusta ka na? Bakit pala umalis na si Kuya Wilson? Papasok na siya sa trabaho. Hinatid lang niya ako dito. Kumusta ka na, te? Hindi ka na ba talaga uuwi? Kaya nga dumaan muna ako dito eh. Gusto ko alamin kung ano na ang update sa bahay. Ano, kumusta na sila? Okay lang. So far, so good. Ikaw lang naman ang may problema eh. Kaya nga eh. Pwede niyo ba akong tulungan? Gusto ko makuha sa bahay ang mga gamit ko. Oh, bakit Sofia? Lalayas ka na ba talaga ng tuluyan? Nagkasundo na kami ni Wilson. Magli-live-in na kami.
Naroon si Ate Sofia sa auto supply. Oh, Kausap niya na Kuya Jordan. siguro nangangumusta lang. Ikaw, hindi mo ba siya kukumustahin? Ewan ko. Di ko na alam kung paano ko siya pakikitunguhan. Kahit naman ako may ilang na rin sa kanya. Paano pala kung magawi siya dito? Haharapin mo ba siya? Bahala na. Basta hindi na ako natatakot sa kanya. Siya ang may atraso, kaya ako yung may karapatan na magalit. Pero syempre, ayoko ng gulo. Hanggat maaari, iiwasan ko siya. Huwag ka mag-alala. Hindi ko hahayaang saktan kanya. Dahil ako ang kanyang makakalaban. Pasensya ka na, Berting. Siguradong damay ka rin sa gulo namin ni ate. Mag-asawa na tayo sa Rafika. Kaya kung anong problema mo, problema ko na rin. Kung sinong kalaban mo, kalaban ko na rin. Balikan natin ang kasaysayan ni Serafika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Kumusta na ang mga masuswerte at pinagpala? Ate? Oh, bakit ganyan kayo kumakatingin? Para kayo nakakita ng artista. Sabagay, mukha naman talaga akong artista. Tama. Ang galing mo ang umarte. Actually, hindi naman talaga ako magaling umarte. Pinairan mo lang talaga ang katangahan at pagiging utu-utu mo. Ate Sofia, huwag kang mag-umpisa ng gulo. Ano ate? Pwede ba? Huwag mo nga ako tatawagin ate dahil mas matanda ka pa sa akin. At ang kapal ng mukha mo ang tapang mo na ngayon. Bakit? Dahil manugang ka na ni Mama? Hoy, huwag mo akong yayabangan. Dahil kung tutuusin, sampid ka lang sa pamilya namin. Asawa ko na si Berting. Hindi na siya ang dating tauhan at mekaniko. Kaya pwede ba? Baguhin mo na yung pagtrato mo sa kanya. Matuto kang rumespeto. Bah, matindi. Ang yabang mo Matapang ka na, Serafika. Kung sa bagay, sayang naman ang pagiging spoiled brat mo kung hindi mo pa iiralin. Humarap ka nga sa salamin. Tingnan mong mabuti ang sarili mo. Sa palagay mo, sino sa ating dalawa ang may ugaling spoiled brat? Hindi ako. Ikaw yun, ate. Mga bata pa lang tayo noon. Mapanglait ka na. At hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago. Oo na! Ako na ang mapanglait. Pero ikaw, ano ka? Ha? Magnanakaw ka, Serafika. Dahil ninakaw mo buong atensyon at pagmamahal ni Mama. Bakit ba paulit-ulit mo akong pinagbibintangan ng ganyan? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, lahat ng pabor na natanggap ko mula kay Mama, hindi ko yun hiningi. Kusa niya yung binigay. Kahit ano pang sabihin mo, hindi na magbabago pa ang tingin ko sa'yo. Hindi ka lang bobo, kundi magnanakaw ka rin. Magnanakaw ka, Serafika, magnanakaw ka! Tama na! Kung naparito ka, para manggulo, hindi ka welcome dito. Kaya makakaalis ka na. Tama. Ayoko ng gulo, ate. Kaya pwede ka nang umalis. Pinapalayas ninyo ako? Wow! Grabe! Ibang klase talaga kayo, ha? Nag-level up na ang kayabangan ninyo. Porket binigyan kayo ni Mama ng mga pakpak, ay ang tataas na ninyo lumipad. Bakit? Sa palagay niyo masisindak ako? Kahit pakakampi ninyo si Mama, hindi ko kayo uurungan. At isinusumpa ko
babagsak din kayo at magkasabay na sasadsad sa lupa! Nanggigigil na talaga ako sa kanila. Gusto ko silang tirisin na parang kuto. Ikaw naman kasi. Masyado kang war freak. Akala ko kakausapin mo lang si Jordan dahil may ipakikiusap ka. Bakit mo sinugod si Berting at si Rafi ka? Gusto ko lang makasar. Bakit? Saan nabubwisit ako sa kanila eh? Ang kaso, ikaw ang naasar at napikon. Iyon na nga eh. Nakakapikon ang kayabangan nila. Huwag mo na uling gagawin yun. Dahil lalo ka lang mababadsad kay Tita Gloria. Ah! Wala na akong pakialam. Wala na akong pakialam kay Mama dahil wala rin naman siyang pakialam sa akin eh. Bakit? Si Serafika lang naman ang mahalaga para sa kanya. Pero ako, baliwala na sa kanya. I am nothing but trash! Basurang tingin niya sa akin! Tama na yan. Huwag ka na mag-self-pity. Bakit? Yan naman ang totoo, di ba? Alam mo yon. Dahil naging saksi ka rin sa pagiging unfair ni Mama. Siguro nga hindi niya ako mahal. Kaya siya gano'n sa akin. Huwag mong sabihin yan. Mahal ka ni Tita Gloria. Nagkataon lang na mas malaki ang simpatya niya kay Serafika. O, kita mo na? Ikaw na mismo nagsabi? Meron siyang favoritism! She's so unfair, Wilson! Napaka-unfair ni Mama! May kasalanan ka rin naman eh. Alam mo na nga ganun ang sitwasyon. Nilait-lait mo pa si Serafika. Kung gusto mong mapalapit sa mama mo, hindi mo dapat minamaltrato ang bunso mong kapatid. Sana, tinutotoo mo na lang ang pagpapanggap mo. Oh, imposible yun! Dahil kahit kailan hindi ko makakasundo si Serafika! Kung patuloy ka magiging ganyan, hindi mo na rin makakasundo si Tita Gloria, kahit kailan. Let's face it. Meron tayong kasabihan, the way to a man's heart is through his stomach. Kaya ganun din sa mama mo. The way to your mother's heart is through Serafika. Si Serafika ang susi. Kaya kung gusto mong mabuksan ang puso ni Tita Gloria, kakailanganin mo si Serafika. No way! Over my dead body! Mamamatay muna ako bago kami magkasundo! Pwede rin baliktad. Kung si Serafika ay isa ng malamig na bangkay, baka nga sakali, Wilson. Baka sakaling mawala ang galit ko sa kanya. Balikan natin ang kasaysayan ni Serafika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Sana naman, hindi ako madamay sa alitan niyo ni Sofia. Wala ka namang pinakitang masama sa akin, Kuya Wilson. Bakit naman kita idadamay? Salamat naman kung ganon. Ako nang humihingi ng pasensya sa inyo sa gulong ibinigay ni Sofia. Wala yun. Sanay na ako kay ate. Oo nga pala. Kumusta na kayo? Totoo ba na nagli-live-in na kayo? Ganon na nga. Kaya gustong kunin ni Sofia mga gamit niya sa inyo. Pero hindi niya magawa dahil umiiwas siya kay Tita Gloria. Buti kung gusto mo, kakausapin ko si Mama. Tapos ikaw na lang yung kumuha ng mga gamit ni ate. Sila na raw ni Jordan ang bahala mag-usap tungkol doon. Sige, alis na ako. Salamat sa pangunawa. Salamat din. Mag-ingat ka, ha? Buti pa si Kuya Wilson. Mabait.
At saka malawak yung pangunawa. Kahit minsan di niya ako nilait. Ang laki ng pagkakaiba ng ugali nila ni ate. Habol tingin, ha? Berting, ano ba? Nagulat ako sa'yo. Alam mo naman kanina pa ako dito sa likuran mo. Habang inaayos ko tong kotse. Oh, bakit ang tahimik mo? Hindi mo man lang pinansin si Kuya Wilson? Hindi rin kasi niya ako pinapansin, eh. Huh? Alibasa. Sa iyo lang nakapokus ang kanyang paningin. Tapos, kampanting-kampante ka nakikipag-usap sa kanya. Bakit ganyan ang tingin mo? Nagsiselos ka? Di naman gaano. Medyo lang. Ay, ano ka ba? Si Kuya Wilson, pagsisilosan mo. Ang bait-bait ng tao. Kita mo na? Nababaitan ka sa kanya? Kahit pa boyfriend siya ng ate mong galit na galit sa atin? Kung hindi naman porke kagalit natin si ate, magagalit rin tayo kay Kuya Wilson. Kaya nakikipagbabutihan ka sa kanya? Pwede ba, Berting, tama na yan? Huwag ka magselos. Di bagay sa'yo eh. Mapangit ka. Ang pogi mo pa naman. Ate, bilisan mo. Baka bigla dumating si Mama. Sandali lang. Ang dami ko pang inaayos dito eh. Pinipili ko pa yung mga dapat kong dalhin. Bakit kasi hindi mo nalang dalhin lahat? Konti lang naman ang madadala ko eh. Sa ako na lang dadamihan pagkasama ko na si Wilson. Pero bilisan mo nga at baka dumating na si Mama. Teka nga. Bakit ba ikaw ang natataranta dyan? Ano ba problema kung dumating si Mama? Hindi ako natatakot sa kanya, ha? Talaga lang ha. Sige, bahala ka. Andiyan na si Tita Gloria, kapapasok lang sa gate. Ayan, sinasabi ko na nga ba eh. Paano yan, te? Dumating na si Mama. So what? I don't care. Sabi ko naman sa'yo eh, hindi ako natatakot sa kanya.